sa pag ng Panginoon. Ang bayan nga'yo'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Biyernes sa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pagdulog sa banal na Eukaristiyang ito, ibinabahagi sa atin ng ating Panginoong Yesus ang mensahe ng katotohanan. Nawa, ang katotohanan ang laging manaig sa ating buhay at tanggapin natin siya bilang ang katotohanan ng ating pananampalataya. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel na hindi nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilangguring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo.
na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang ng iba pa. Sinabi naman ni Herodes, nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias ng anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong,
ang kanyang ina. Ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ng dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po, mga nagmamahal at namimintuho kay Santo Padre Pio, humihiling ng kagalingan, naghahanap ng katotohanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. The truth will set you free. Maaaring ito'y alam na nating mga kataga. The truth will set you free. Bata pa po tayo, tinuturuan na tayong magsabi ng katotohanan. Hindi po ba? No? Sinasabi sa mga bata ay, huwag kang magsisinungaling, masama iyon. May nangunguha ng bata, yung mga batang nagsisinungaling, isinisilid sa sako. No, maaaring ito ay panakot sa mga bata kapag hindi nagsasabi ng katotohanan. Kaugnay ng napakinggan po nating ebanghelyo para sa araw na ito, ito'y isang malungkot na kwento tungkol kay Juan Bautista. Narinig natin kung paanong siya'y pinapugutan ng ulo. Isinakripisyo ni Hading Herodes kahit humahanga siya kay Juan dahil sa pangako niyang ibibigay ang anumang hilingin ng anak ni Herodias. Kaya nga, ang trahedya ni Juan Bautista ay nagpapakita sa atin ng dalawang mahalagang aral. Pagnilayan po natin, una, ang katapatan sa Diyos kahit na may panganib, at ikalawa, ang epekto ng maling pagpapasya dahil sa takot at dahil sa kahinaan ng loob. Kaya po, dito natin paikutin ang atin pong pagninilay para sa umagang ito. Muli nating tingnan. Number 1, ang katapatan sa katotohanan. Sabi natin kanina, the truth will set you free. Si San Juan Bautista ay hindi natakot na ipahayag yung katotohanan. Pinagsabihan niya si Herodes na mali yung relasyon niya kay Herodias. Imagine, no? Yung kinakasama ni Herodias ay kapatid ni Haring Herodes. O yung tunay na asawa ni Herodias, no, ay yung kapatid ni Haring Herodes, pero heto siya ngayon. Mali yung relasyon niya kay Herodias. Kahit alam niyang maaari siyang maparusahan, ipinahayag niya yung katotohanan. Sa atin pong panahon ngayon, madalas mahirap tumayo sa katotohanan. Lalo na kung yung katotohanan na pinanghahawakan mo ay hindi popular. O maaari yung katotohanan ng pinanghahawakan mo ay magdudulot sa iyo ng kapahamakan. Ngunit, mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito, tinatawag tayo ng Diyos that we always stand for truth. Hari nawa, ang katotohanan, ang manaig sa ating buhay, sa ating bayan, sa ating mundo, dahil ito ang nararapat gawin. Maaaring sa mundo na punong-puno na ng kasinungalingan, kaya nga nauuso yung fake news, mayroong mga trolls, mayroong misinformation, mayroong disinformation na maaaring nakikita at nalilil lang tayo sa social media at maging sa mga kalakaran ng mundo, kahit sa balita, hindi mo na alam. We cannot distinguish the truth from fake, from lies. Kaya nga, dala
tinatawag tayo bilang mga Kristiyano na maging tapat sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Kaya nga ang unang tagubilin sa atin para sa araw na ito ay ang katapatan sa katotohanan. Magsilbi nawang halimbawa si San Juan Bautista, kahit may badya ng panganib, kahit may badya na maaaring siyang mapahamak, nanatili at nanindigan sa katotohanan. Ikalawa, ang epekto ng mahinang loob at pagpapadala sa kasalanan. Si Herodes ay natakot sa opinyon ng iba. Alam niyang banal si Juan Bautista, ngunit dahil sa kanyang kahinaan, pinatay niya ito upang hindi mapahiya sa harap ng kanyang mga bisita. Madalas, sa buhay natin bilang tao, tayo rin ay nagpapadala sa mga maling desisyon dahil taliwas sa ating konsensya. Dahil sa takot o dahil sa kahinaan. Dapat nating hingin ngayon ang biyaya ng Diyos upang magkaroon tayo ng tapang na gawin ang tama. Kahit na mahirap, yung takot, yung kahihiyan na mapahiya si Haring Herodes sa harap ng kanyang mga bisita, sa harap ng kanyang mga kagawad, yun yung nagbunsod sa kanyang, sige, papugutan na nga iyan, nakapangako na eh. Maaari tayo bilang mga Pilipino, dito tayo laging nadadala ng tukso. Merong utang na loob ako ika sa taong ito. Kaya kahit anong hingin, kahit mali, kahit mang-argabyado ng ibang tao, ibinibigay natin utang na loob eh. Maaring may magandang dulot yung utang na loob, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ito'y nagiging mabuti o ito'y nagiging maganda. Kaya nga, kahuli-hulihang punto, panghawakan natin, nariyan si Kristo na hindi nagbabago. Sa unang pagbasang napakinggan po natin kanina, mula sa sulat sa mga Hebreo, pinaaalalahanan tayo na si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Jesus is our yesterday, today, and tomorrow. Ang mundong ito ay maaaring nagiging pabago-bago. At minsan, ang katotohanan ay tila baga nababaluktot ayon sa kagustuhan ng tao. Ngunit si Kristo ay mananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Kapag po tayo ay nahaharap sa pagsubok, kumapit tayo kay Kristo. Sa panahong hindi natin alam, sa panahong tayo litong-lito, ano ba ang katotohanan? Let us hold on to Jesus. Let us cling on to Jesus. Kumapit tayo sa Kanya. Sa harap ng pagsubok, lumapit tayo sa Kanya sapagkat siya ang tunay na tapat at hindi nagbabago. Mga kapatid, tinatawag tayong lahat na maging tapat sa ating pananampalataya. Huwag tayong matakot na magsalita para sa katotohanan. Because after all, sabi ni Jesus, the truth will set you free. Huwag tayong matakot magsalita, lalo tigit kung tungkol sa Diyos. Huwag tayong magpadala sa tukso ng maling desisyon. Hilingin natin ang tapang na isinagawa ni San Juan Bautista at ang katatagan na ipinakita ni Jesus sa gitna ng mga pagsubok. Ngayong araw na ito, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ni San Juan Bautista, sa pamamagitan ng mga pagbasang napakinggan natin ngayon. Panghawakan po natin, the truth will always set us free. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang mga alay na ngayon aming inihahanda. Sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka mong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa bilayay nagpalakal, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo. At pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa, ang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahabakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang paalala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana,
mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon po ay taon ng Jubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriba ng taon ng Jubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenaria at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga maklalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Jubileo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa na pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mari po nating ilabas ang atin pong mga biniling mga rosaryo, mga imahen, lalo tigit ang imahen ni Santo Padre Pio, mga dasalan, mga miracle ra, biling bundles at iba pang mga kagamitan sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryong aming daladala, mga imahen, dasalan, miracle ra, healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.